Ipinagdiriwang natin ng may tuwa at pag-asa ang simbang gabi na ito kalakip ng ating mga intensyon. Sa mga biyayang natanggap natin para sa ating pangangailangan at ng ating mga mahal sa buhay. Inaanyayahan po namin kayong ihandog ang inyong panalangin at intensyon sa pag-aalay ng mga inilawang kandila sa altar. Sa pamamagitan ng mga kandilang ito, ginugunita natin si Kristo, ang ating liwanag at kasama sa paglalakbay sa buhay na ito, at sa mga panalangin natin sa Diyos Ama. Ang mga kandila para sa inyong mga intensyon ay makukuha mula sa ating mga greeters. Sa itinakdang sandali, aanyayahan po kayong lumapit sa altar upang ihandog ang inyong mga kandila. Ang panalangin intensyon sa misang ito ay para sa dumaranas na matinding karamdaman at may kapansanan. Diyos na aming Ama, hangad namin ang iyong awa at pagpapala para sa mga dumaranas na matinding karamdaman o kapansanan. Naway maalala nila na sila'y minahal at sila'y mahalaga sa iyo at sa mundo. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, tulungan ng mga manggagawa, ang mga nag-aalaga sa kanila, at ang mga pinuno ng komunidad na lumakad ng may pagpapakumbaba upang maalis ang mapanirang stigma sa mga taong may kapansanan. Naway tayong lahat, anuman ang ating mga kalagayan, ay huwag maging masyadong madala sa sarili nating mga alalahanin na hindi natin nakikita o natutugunan ang mga pangangailangan ng iba. Lalo na ang mga nagdurusa at may kapansanan, naway mamuhay tayo ng may lakas ng loob na tumugon sa mga hamon na kinaharap ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Inaanyayahan po ang lahat na nagnanais-alay ang kanilang mga sinindihang kandila. Rise.
sheltering others, walls made of weeping stone. Christ be our light, shining our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shining the church, gathered today. Magsiluhod para sa panalangin kay Jesus ang banal na salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay narariyan na. Mula po noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at ng Espiritu, tatlong persona, iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao, ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan naming ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang paggiliw naming daan ay maging katotohanan. Hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan, kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod, kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo na ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagbati ng kapayapaan at tuwa sa ating lahat at sa mga nakikibaghagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa Pandioceses na Dambana ni Jesus, ang banal na salita sa Christ the King Mission Seminary. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na Misa de Gallio. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Jose Caballes, SVD. Magsisimula na po ang ating misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang pagbisita ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth, at kung saan ay nabanggit ni Elizabeth ang pagiging ina ni Maria at isang napakalaking biyaya. Sa mga pagkakataong tayo'y nabiyayaan ng ating Panginoon, tayo ay magpasalamat at humingi rin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang iyong mga anak ay magkamit ng paglingap ng mahal na Birheng Maria at pakundangan sa kanya ay mahango ang tanan sa lahat na masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw. Sa pamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran.
sa akin ay sumama ka. Halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnat namumukadkad na rin. Ito na ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ikaw ay parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika na, at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At ng akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papupurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papupurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Papupurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papupurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papupurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papupurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Emmanuel na hari namin, halina't kami sa gipin, at utos mo'y tutuparin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth.
Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa panahon po ng Christmas ay panahon ng bigayan ng regalo. Kadalasan po ay may lumalapit sa akin, "Father, ano ba ang magandang iregalo sa taong mayroon ng lahat, sa taong mayayaman, napakahirap mag-isip kung ano ibibigay." Ako hindi ko rin po alam kung ano ibibigay. Alam po ninyo, maaari rin itanong natin sa Diyos na alam po natin na meron na siya lahat, may kapangyarihan na lahat. Ano kaya yung maibibigay natin sa ating Panginoon? Sa tingin po ninyo, meron pa kaya tayo maibibigay? Sa totoo lamang po, ang Diyos ay mayroong isang bagay na hindi po niya kayang kunin o gawin. Sa kabila ng kaniyang pagiging Diyos, meron siyang isang bagay. There is only one thing that a God, our Lord, cannot do. At tayo ang may kapangyarihan na yan ay mangyari. Biro po ninyo yan. Diyos, hindi niya kaya at nasa kapangyarihan natin para mangyari ang kagustuhan niya. Ano po yun? Yan po'y ipinakita ni Maria, Mama Mary. Nang si Maria ay dalawin ng isang anghel, at doon po ay hinihingi ni San Gabriel ang matamis na oo ni Maria para maging ina ng Diyos. Yan po ang isang bagay na hinahanap ng ating Panginoon. Ang ating pagsabi ng oo. Sapagkat ang Diyos ay hindi po niya kayang puwersahin tayo para mahalin siya. God cannot force us to love Him. And we have the power. Yan po sana ang regalo po natin, na mag-oo tayo sa Kanya, sabihin natin, "Lord, I love you, mahal kita." That is the only thing. And we have the power to do that. Kaya naman si Mama Mary, ang sabi niya, "Behold, the handmaid of the Lord. Let it be done according to your will." Napakaganda po. Kung hindi po nagsabi o pumayag si Maria, abay wala po tayong Hesukristo. Kaya ito'y paalaala sa atin sa Paskong ito. Kaya ba nating ihandog ang regalong iyan na hinihingi ng Diyos sa atin, na tayo lamang ang may kapangyarihang ibigay? At sana po sana ay atin pong ibigay. Ngayon po, nung si Maria ay nagsabi ng yes, ang ibig sabihin po ng pagiging ina ng Diyos ay hindi ibig sabihin na ang buhay ni Maria ay magiging masarap. It will not be a smooth life for Mama Mary. Alam naman po natin ang nangyari nung sabihin ni Maria, yes, ang unang-unang nangyari ay si Jose ay gusto siyang
idiborsyo. Yan ang resulta ng kanyang pagbigay ng yes kay Lord. Alam naman po natin na magsabi si Maria ng yes kay Lord, naging homeless ang kanyang panganganak. Wala silang bahay na tinuluyan para manganak. Ang yes ni Maria ay naging exile silang pamilya sa Ehipto dahil gustong patayin si Jesucristo ni Herod. Alam naman na po natin ang istorya niyan. Ang sumunod, si Kristo ay nawala. Ano na lang ang damdamin ng isang ina na ang isang anak ay nawawala. Ituloy na lang po natin hanggang sa Kristo ay namatay. Ang ibig sabihin lamang po nito, nung tayo ay magbibigay ng regalo ng yes sa Diyos na ipinapakita natin ang pagmamahal, hindi po ibig sabihin ang ating buhay ay magiging kaiga-igaya at very smooth. In fact, pag magmahal tayo kay Lord at kung lalo'y mas malapit ang ating pagmamahal, expect po natin that life will be a life of trials and tribulations. Kaya po, kadalasan tayo nagrereklamo, Lord, bakit naman ganito ang buhay ko? Sa kabila ng lahat na ako'y mabait, sumusunod sa mga kinakailangan ng simbahan, bakit ganito? Our Lord is simply saying is, how much do you really love me? Kaya mo ba akong mahalin sa kabila ng mga trials na ito na iyong nararamdaman? Are you able to sustain your love? Just like Mama Mary. Kaya napakaganda po ang attitude ni Mama Mary, no? She was a woman who was in love or is in love with God. At dito po natin makikita nang mabalitaan ni Mary na siya ay magiging ina. Hindi niya inalintana ang kanyang sarili nang marinig niya sa anghel na ang kanyang pinsang si Elizabeth na matanda na ay buntis. Alam po naman natin si Elizabeth, ang ina ni Juan Bautista. 6 na buwan ng buntis na mabalitaan ni Maria. Hindi inisip ni Maria na siya ay naglilihi. Ika nga, ang kanyang nasa isip ay kung paano matulungan ang kanyang pinsan sa panganganak. At siya nga ay pumunta sa lugar ni Elizabeth. Alam po ninyo yung nilakad ni Mama Mary papunta doon sa bahay ni Elizabeth. Abay, hindi biro po yung 70 miles. That's around 112 kilometers. At wala pong jeepney po noon, walang bus, walang transportation. Ang ibig sabihin lamang po, naglakad si Mama Mary, which took her at least 3 to 5 days. Biro mo yan. What does it show to us? That Mama Mary, in spite of the news that she will be the Mother of God, hindi niya masyadong inalintana. Ang inisip niya agad is how to be of service sa kanyang pinsan. My dear friends, I hope that we have also this kind of attitude, that the primary concern also of loving is to be of service to others. Kung paano makatulong, ito'y napakalaking paalaala po sa atin sa Christmas na ito. If we say yes to the Lord, service is the first priority sa pagmamahal. Kaya sa misa pong ito, hilingin po natin na sana'y magkaroon po tayo ng grasya katulad ni Mama Mary. She was full of grace, kaya po niya nagawa yan. Otherwise, kung wala ang grasya ng Diyos, we cannot say, I love you to God, and we cannot be of service to others. We need the grace of the Lord. We ask the good Lord always for His mercy and blessing. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa ating Ama upang matularan natin ang Kanyang anak, siyang ating hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Sa bawat panalangin ating itugon, halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos.
Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang iyong simbahan tungo sa katapatan, pagkamasunurin at kababaang loob upang maging karapat-dapat kami na maging daluyan ng iyong pakikiniig. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang mga lingkod bayang habang kanilang pinaglilingkuran ang aming pamayanan at ang bansa. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas mo ang aming puso, isip at kalooban, ang aming buong pagkatao, habang aming hinaharap ang bawat hamon ng buhay. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang aming mga yumaong mahal sa buhay tungo sa piling mo, walang hanggan. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Mapagmahal naming Diyos, halina't ihanda ang aming mga puso sa pagdating ng iyong anak, ang Emmanuel, siyang aming hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan pagkasan, mga puso't tapat. Sa muna namin ay iyong dinggin, lalakad kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan pag-asa't mga pusong tapat. Sa muna namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, lingapin mo ang mga alay at panalangin ngayong ang mahal na ina ng Diyos ay ginugunita upang maging kalugod-lugod sa iyo ang mga ito
at magdulot sa amin ng tulong at kapatawaran mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabalanan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya at pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo, si Elias naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo, batalang aral, buong pag-ibig po nating ipahayag. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito ang kordero ng Diyos, naris nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ngayong ginugunita ang mahal na Berhing Ina ng Diyos ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaloob na pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos, ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng katawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo at patuloy na hanapin at sundin ang kalooban ng Panginoon sa inyong buhay. Salamat sa Diyos.